na Metro Manila Subway na sinimulan ni PRRD pero pinasinayaan ito ni BBM. Nung nakaraan, ipinakita ko sa inyo yung itinutuloy ni BBM ng mga projects ni PRRD, yung John sa Clark na nagmula pa rin naman yun doon sa administrasyon ni Pinoy. Pero nakikita mo na yung mga projects na pinrioritize ng gobyerno ni PRRD is somewhat tinutuloy pa rin ng administrasyon ni Marcos. Actually, pwedeng ihinto yung mga build project na yan ni PRRD. Pwedeng ihinto yan pansamantala at ilagay yung budget sa ibang proyekto. Pero tinutuloy-tuloy, kaya nagpapasalamat tayo dyan. Kaya eto mga bossing itong subway pangarap natin yan. Kasi syempre, paborito ko pag pupunta ako ng Hong Kong, ng Singapore, ng Japan kasi sobrang reliable ng kanilang subway system. At ako'y hindi humihintong mangarap na bago ako mamatay dito sa Pilipinas, magkaroon naman tayo ng subway system na kasing reliable ng at least man lang kahit hindi Japan, kahit Taiwan na lang. Kasi dito sa Asia, nauna tayong nagkaroon ng MRT. Kita nyo naman yung MRT natin for the longest time. Diretso lang yan yung EDSA. Ang tagal niyan bago nasundan. So nung nagkaroon tayo ng PRD na presidente, pinropose yung subway. Sabi nga ni ni Pinoy magsasubway ka, paano pag bumaha? Magwi-windmill ka, paano kung walang hangin? Magso-solar ka, paano kung makulimlim? Ganun ang isip ng nakarang administrasyon. Pero itong administrasyon ni PRD, lahat ng imposible ginawa niya. And mayroon ilang mga importanteng proyekto, flagship projects niya na kung tutuusin, maraming mga presidente yung pinapatay lahat ng flagship project ng mga sinundan nilang presidente. Kasi nga yung credit hindi sa kanila 100%. Pero itong subway project talagang malaki ang maitutulong nito sa atin at itunuloy ito ni BBM. Kaya magpasalamat pa rin tayo kay BBM. Sige, pakinggan natin itong subway project na ito na 40% na daw yung natatapos. Imagine mo kahit ilang lines lang yung magawa natin. For now, talagang malaking ginhawa yan. Malaki ang iluluwag ng EDSA na yan. Sige, tingnan natin to. Ang Department of Transportation na maagang buksan ang unang bahagi ng Metro Manila Subway sa 2028. Pero may kailangan pang pag-aralan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sementado at formado na ang tunnel na ito ng ginagawang Metro Manila Subway Project. Ito ang aming nakita nang ipasilip ng Department of Transportation ang tinaguriang Project of the Century ng Pilipinas. Kumpara noong una niyang ipinakita, 7 buwan na ang nakalipas, mas mahaba na ngayon ang mga tunnel. Paano nga ba natin masusukat kung gaano nakalayong itinakbo ng pagpapagawa nitong Metro Manila Subway Project? Kinailangan lang naman namin maglakad ng higit sa kalahating kilometro para maabot ang kalahating dulo nitong tunnel boring machine. At para makita namin yung tinatawag na cutter head na siya nagbabakbak ng lupa at nagsesemento nitong mga pader na ito, kailangan pa namin ulit maglakad ng 10 metro. Ayon sa DOTR, mula sa Valenzuela Depot na dulo ng subway, higit 670 meters na ang nahukay para sa southbound tunnel, habang 570 meters para sa northbound tunnel. Kumpiyansa ang ahensya na matatapos ang proyekto at magagamit na ito ng publiko sa 2029. Pero titingnan daw kung pwedeng maipagamit ito ng mas maaga, partikular na ang unang bahagi nito mula Valenzuela hanggang Ortigas sa 2028. First, we need to look at the ridership. Sabi naman nito, bakit sabi uutang sa Japan dahil ubos na daw ang pondo sa ginagawang subway? Malaking posibilidad naman yun. Malaking possibility naman na talagang inuutang lang natin yung pinangpapagawa natin dyan. Pero may kontrata kasi yan. Hindi naman yan parang yung construction ng bahay na nanganganak yung bayarin Hindi yan ganun. Pag sinabi yung kontrata niyan, 100 billion, halimbawa, 100 billion, yun. Pero syempre inuutang lang din natin yung kinokolekta sa atin nung gumagawa niyan. 56 billion daw ang uutangin. Ganun talaga buhay. Wala nang din naman tayo mayaman yung mga pera naman natin ninanakaw ng mga nasa gobyerno So malaki yung possibility na talagang inuutang yan.
because it might not be sustainable if we will operate only a very short leg, no? So we will make a decision when we get there. Mismong si Transportation Secretary Jaime Bautista at Finance Secretary Ralph Recto ang sumilip sa pagpapagawa ng kauna-unahang subway sa bansa. Ang Department of Finance ang siyang nakikipagnegosasyon sa pamahalaan ng Japan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA para sa pag-utang ng pondo para sa proyekto. Mahigit 300 bilyong piso ang budget nito. I'm confident that there are resources available to finance the right-of-way for this project. O kasi maraming nagsasabi, mga bossing na, mga yan, project pa ni ganito yan, project pa ni ganito yan. O yung mga right of way kasi, totoo naman yan na yung mga projects ay yung mga ideas, nagsisimula yan sa mga dati pang mga presidente. Pero nandoon sa political will kasi yan ng presidente na current pagdating doon sa mga right of way issues kung paano mariresolba. For example, ang Skyway Stage 3 na yan, ang tagal na yan, hindi natutuloy-tuloy yan. Bakit? Pinlano nga ni Pinoy yan, pero 13% lang yung natapos nila. Bakit? Dahil nga sa right of way issue. Pag may nasagasaan kang poste ng Meralco na kailangang ilipat, magkano binabayaran ng gobyerno ron? Hindi lang yung poste ng Meralco. Hindi lang yung mga linya ng kuryente. Andyan na yung mga may-ari ng lupa, mga private lands. Oo, ganyan yan. So, kumbaga, kung hindi rin mahusay ang presidente at talagang ipupush yung project at babrasuhin yung mga tatamaan nung dapat tamaan, walang mangyayari sa proyekto. Kasi tingnan mo naman, sa 3 years na sinimulan ni Pinoy yung Skyway Stage 3 na yan, 13% lang yung natapos nila. Nung panahon ni PRD, natapos nila ng buo yan. Napapakinabangan na ngayon yan. Kaya ako, pagka nagra-ride ako mula sa aming bayan sa Bulacan, papunta ng Tagaytay, saglit lang, di na ako nag-i-EDSA dahil sa Skyway na yan. Every time na dumadaan ako dyan, kahit napakamahal, tuwan-tuwa ako dahil ang laki ng natitipid ko. Kahit medyo mahal, kaya lang, syempre, sabi ko nga, time is gold. So kahit gaano kamahal yan, basta nakatipid ka ng oras, hindi mo na maibabalik yung oras so okay na rin yan. So ganun din dito. Syempre, we have to invest. Wala tayong magagawa kundi mangutang talaga. Hindi naman tayo kasing yaman ng mga bansang kalapit natin. Therefore, wala naman tayong mabubunot para dyan. Talagang iuutang natin yan. Mairaos lang natin yan. Samantala, wala pa naman daw pag-uusap ang DOTR at JICA para sa pagpupondo ng Mindanao Railway Project matapos itong bitawan ng Chinese government. We inherited this project from the previous management, no? And they have started working with some landowners. No? There are landowners that were already paid actually. But since... Ayan, katulad nitong kay Buster, sinasabi niya, yung Skyway, hindi naging presidente si Duterte, hindi maayos ang problema sa right of way. Mantakin mo, 13% lang yung natapos nila. So imagine 87% yung accomplishment ni PRRD doon. So lahat ng right of way issues doon na-solve ng administrasyon niya. Ganon din dito, mga bossing sa administrasyon ni Bongbong. Huwag natin i-discount yung mga na-resolve nilang right of way issues. Isa pang problema natin dyan, yung actually muntik matigil to dahil dyan sa Makati at saka Taguig issue. Tandaan nyo. Kasi ang kausap ng contractor, yung Makati, biglang nagkaroon ng transfer from Makati to Taguig. So ngayon, natigil yung kontrata dahil they have to talk to Taguig again tungkol dyan sa masasagasaan dyan sa Taguig na part nitong subway na to. So hindi yan magtutuloy-tuloy at hindi yan mariresolba kung walang kumbaga influence yung administration. Ayan. We will update the feasibility study. We will have to again look at the numbers. Nilinaw naman ng DOTR na tuloy-tuloy pa rin ang negosasyon nila ng China Export-Import Bank para sa PNR South Long Haul Project o ang dating tinaguriang Bicol Express. The negotiations with China are still ongoing. In fact, the China Export-Exim Bank
Ito lang ang hindi ko nagugustuhan dito, yung masyado nating pinopoliticize porket yung China medyo hindi tayo goods pagdating dyan sa South China Sea. Yung mga projects na involve yung China, parang medyo pinopolitika natin. Sana isang tabi na muna natin yung mga ganitong alam mo yung issue na hindi naman konektado dito sa pag-unlad ng bayan natin. Oh, sabi nga ni Buster, kung walang political will, patigasan yan sa mga landowner. Oh. Napakahirap talaga ng may mga kaibigan ako na dyan sa Kogyo Widening, tinamaan. No? Wala silang nagawa nung talagang tinapyas yung mga bahay nila. Wala silang nagawa, nag-relocate sila. Pero yun nga, yung katulad din ng sinasabi natin, sana kung China yung gusto mag-invest, wag na natin politikahin kung sila yung may pera at gusto mag-invest sa Pilipinas Baka mamaya ang kakaiwas natin sa China, makuha pa nating investor magpapautang sa atin ang laki-laki pa ng tutubuin lugi na naman ng Pilipinas. Technical team was here last December and looking into the progress of our right-of-way acquisition and other studies being conducted by the Chinese consultants. Sa ngayon, ang sigurado raw, mukhang magkakaroon pa ng ibang subway project na kasama sa pinag-aaralang 30-year master plan project ng JICA para sa Metro Manila.